Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan ngayon na issue regarding dun sa mga sako na na-recover sa Taal, no. Unang-una, matagal na to eh, yung nung time na nire-recover yung mga sako, meron silang sinasabi na bakit bagong-bago daw yung sako. Katulad nito, no. Last July 11, may isang diver na nag-comment, no. So, ito yung comment or nag-post isang diver. Ang sabi niya dito, I am a diver, nag-i-scuba basurera ako. Nakakita ako at nakakakuha ng sakong gutay-gutay. Palagay ko ilang buwan pa lang sira na at kulay brown na or may lumot yung nakukuha ko. Ito nakabaon pa at malayo sa Taal pero sa Anilaw, Batangas. Ito ilang taon sumabog pa ng ilang beses ang Taal with ash pa yan. Bakit bago yung sako pati yung plaster? Nagtatanong lang, nagtatry lang mag-analyze ng sako kasi mukhang ang tibay at bagong-bago quality. So, nakita natin dito na sinasabi nila yung sasako daw. Pero na-explain na ito eh. Na-explain na ito ng Coast Guard. Yung pag kinukuha nila, nililipat talaga nila sa sako kasi pag inangat nila yan, baka daw magkagutay-gutay. Pero sige, malay mo naman merong kumakalat na tanimbuto daw na hindi ko alam bakit tanimbuto. Kampi ba kayo kay Atong Ang? Naniniwala ba kayo na or may nag-comment din sa akin na kasi hindi na daw sanay sa gobyerno na gumawa ng matino. Kaya lahat daw ay may tanimbala, may Pero ito kasi ang magiging tuldok sa lahat ng issue. Sige, lahat naman yan open eh. Malay mo totoo naman yan na tinanim doon, no. Pero hintayin natin yung pag DNA result, 'di ba? Pag nag-match yun sa kamag-anak nila, kahit isa man lang doon or dalawa man sa mga nakuha nag-match doon sa kamag-anak nila, siguro naman shut up na yung mga doon, mga tawag dito, yung mga conspiracy theorist. Ano susunod na dinoktor yung DNA exam? Anyway, hindi, tingnan natin yung mga susunod na development, So, sa same na dahilan or sa dahilan na pagsusuri sa mga buto or sa mga labi, may interview si Dr. Raquel Fortun eh. Panoorin nga natin to. Kilala nyo naman si Dr. Raquel Fortun, nakilala ko ito sa kakapanood ko ng Soko ni Gas Abelgas. Madalas siyang interviewin dati dun eh. Kasi ito ay isang forensic pathologist na sikat. Yung mga pag regarding sa mga ganyan, sa mga autopsy, di ba? Hindi nawawala si Dr. Raquel Porton lalo na sa mga controversial na na kaso. So panoorin natin tong interview kay Dr. Raquel Fortun. Na rin po sa inyo, namumukutangi ho ito sa Pilipinas, forensic pathologist. Kulang pala tayo sa ganito, no? Paring Kaloy, no? Oo, wala, Siya mukhang lang ba? kailangan dagdagan. Pero yung, may isa pa akong kilala eh. Yung nagsuri dun sa ano ba yun? May isang kaso lalaki naman yun eh. Forensic pathologist din yata yun eh. Ano ba name nun? Lalaki na, nakalimutan ko na. Si Dr. Raquel Fortun pala. Akala ko meron pang isa. Dahil busy, paano pag may ginagawa si Dr. Raquel Fortun? Ay kinakailangan ng kanyang expertise sa mga ganitong mga pangyayari. Kausapin natin, tayo pinarad ang mga usap ngayon si Doc Raquel Fortun. Doc Fortun, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad Pito, si DCWB. Kamusta po kayo? Wait lang. Fortun, kapatid niya ba yung mga abogado? Sila Siegfried Fortun tsaka si Raymond Fortun? Magkakamukha sila, no? Baka magkakamag-anak o magkakapatid. Tingnan, i-google nga natin. Wait lang. Raquel Fortun.
Tingnan natin ha. ...63 years old na siya. Sana may sumunod sa kanya. Magaling ito eh. Tingnan natin. Raquel Fortun, related ba sila? Hindi pala talaga Fortun si Raquel Fortun. Asawa niya pala yung Fortun. Akala ko naman related siya kay yun sa... Anyway, tingnan natin dito, no? Good morning po. Aha. Masasabi ni Meron Raquel na ho bang Fortun. nakipag-ugnayan sa inyo, Doc? Meron na raw, parang meron yatang gustong ilapit sa inyo mga posibleng botong makuha sa Taal Lake. Eh. Meron na ho bang nakipag-ugnayan sa inyo para kunin po at matulungan sa pagsusuri po dito, Doc? Wala pang referral na ginagawa sa akin. Ang makulit sa akin, media. Pero wala pang... Parang ako. Wala pang referral kasi tinatanim pa yung buto. Wala pang nire-refer. Okay. Anyway, napag-usapan na naman yan dahil mukhang kinakailangan ng mga tulong ng forensic pathologist. Siguro, meron naman siguro sila pwedeng makatulong din po dyan. Pero iba ho siyempre, pagtulad nyo pong eksperto ho rito eh. Matanong na namin, Doc, paano ho ba umiinog? Paano tumatakbo ang pagsusuri sa mga ebidensya, lalo na kung hinihinalang katawan ng isang biktima ng krimen na nalublob sa tubig sa matagal na panahon? Well, unang-una, yan totality of evidence. Anong alam nyo about this case? Mhm. I suspect they know a lot more than yung lumalabas sa media. Like, paano nila natukoy yung area na yun? Mhm. Na apparently, okay, so meron kayong nakikitang mga sako dito. Aha. But then, anong ibig sabihin nito? And yung next phase is definitely examinin mo ng maayos itong mga nakukuha nyo. Mhm. And pag sinabi kong maayos, talagang systematic, scientific. Like kung ako, I would like to ask, pwede bang markahan nyo in sequence, lagyan nyo ng number or tagging. Itong narinig ko, 5 na daw eh. Okay, so yung sequence, Pero bakit hindi nga naman siya kinuha, no? tapos maybe, ano ba to? May proximity to one another. Can you mark in a way what part of the lake nakuha? Kasi baka kahit paano, kung human remains nga yan, ma-associate mo with one another. Mhm. Kasi medyo duda ako, ano ba laman itong sako na to? Yung sinasabing nasunog, just because maitim, it doesn't follow na nasunog Nasunog. yan. Tama po. You have to check. Tapos ang una, Pero wait lang ha, yung una kasing sako na nakita ay hindi yun sa labas ng sa ilalim ng Taal. Nasa gilid yun eh. Hindi naman siya hindi siya nakuha sa ilalim. Iba yung sako na nakuha sa ilalim ng Taal. Isa pa yung factor, no. Baka kaya ang iniisip nilang bago yung sako yung sakong nakita. Sako nakita doon sa Taal. Yun lang naman ang napictura ng media eh. Sako nakita sa Taal. Kasi may picture na gano'n sa gilid. Ayan ito yung sinasabing bago. Ito ay hindi sa tubig ito nakita. Nakita ito sa gilid. Ito yung pinaghihinalaan na may nakitang buto. Iba ito dun sa mga naaahon nila. May nagsabi nga 'di ba do sa last vlog natin, may nagsabi na ito ay buto ng cattle kasi nakita niya, 'di ba? Hindi ito yung nakuha sa ilalim. Ito siguro yung pinagdidebatehan bakit ang linis-linis pa ng sako. Ganyan. Hindi ito yung nakuha sa Taal. Ito yung sinasabi na may maitim. Correct me if I'm wrong. Sa pagkakaalam ko kasi, never pang napicturan yung yung mga content ng mga sako na nakuha sa ilalim ng Taal eh. Ito lang yung napicturan. Kasi baka mamaya medyo nagkakaroon ng kalabuan tapos nai-interpret ng mga tao na
may misleading na nangyayari. Pero magkaiba yung napicture na sunog di umano doon sa mga nakuha sa Taal. So far, sa pagkakaalam ko, pero correct me if I'm wrong, na meron ng nakita. Ito naman yung mga nakuha sa Taal yan. Ganito ang kulay yan. 'Di ba? Hindi yung ito na sako. Kasi sa gilid lang yata yan nakita eh. Hindi naman sa mismong tubig eh. Kasi baka mamaya yun din ang information na nakakapunta kay Dr. Raquel Porto na yun yung na-mention na sunog eh. Is buto yan ba? Again, I don't know. I have not seen it. Very sketchy yung pictures na lumalabas. Ang unang tanong kung buto man yan, human or not. Mhm. Kasi kung hindi siya human, hayop, ay walang kwenta. No, Walang issue. Kung human yan, alam mo, madaling-madali, isang tingin mo lang eh. Mhm. Well, you don't need fancy testing kung human or not. Lalo na doon sa mga yung experiencado na sa pagsuri ng ganyang mga remains. Sa madaling salita, Doc, sa bagay, in fairness, ang Coast Guard, wala namang binabanggit tungkol sa mga sakong nakuhang ito. Basta ang kanilang tungkulin, tingnan nyo yung isang lugar na sinasabing doon maaring nagtatapon at kung may makuha, ilabas o iahon. Wala naman silang binabanggit kung ano ho yung laman na yun. But sinasabi lang nila, may mga laman na gatong mistulang boto. So, ibig sabihin... kanina nanggagaling yung yung binabalita na may butong nakuha. Wala naman palang sinasabi. Sa media din galing. Sometimes ganun eh. Nakikita ko doon sa headline ng media, may nakuha na namang sako na may lamang buto. Tinitingnan ko, pag pinanood mo yung balita, hindi naman sinasabi na buto ang laman ng sako. Diba? Hanggang doon lang talaga muna ang dapat natin pagtrato sa mga balitang ito. Dahil ito'y dadaan pa naman sa pagsusuri at kasama na dyan yung pagtingin sa mga buto and testing. Pero sana yung pag-open ng sako para masatisfy yung mga nagdududa dapat sa harap ng media. O let's say halimbawa, yung hindi dapat pinapakawalan sa mata ng media. Dala-dala yung sako na ganon or ilalagay sa isang container, nakikita ng media na lalagyan ng seal tapos pipirmahan. Then next kita uli, nakikita yung tape na may seal saka dun bubuksan, 'di ba? Hindi yung bigla na lang sasabihin na, "Oy, buto 'yun ng tao na," 'di ba? Ay madudahin pa naman ng mga tao ngayon. Sa mga maaring pagkakinalan kung sino may-ari ng mga buto na yon. Well, I believe yung Coast Guard ang responsible for the recovery. And, Tama po, Coast sige, Guard po. so nare-recover nila. But, somebody else has to take it from there. Mhm. Like, is there someone in charge of, as I said, tagging, labeling the remains, tapos securing them, and that means, hindi mo actually, medyo dismayado ako doon sa unang picture na pinalabas nila eh. Aha. Na apparently, mga tao nagko-comment, ay ba't ang linis-linis nung sako? Nakita ko rin yun eh. Ba't puting-puti daw yung sako ay nanggaling sa tubig. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung content. Nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Yun, Hindi kasi yung nakikita nyo na yun ay hindi naman hindi yun sa ilalim ng dagat na kuha. Parang na lang ni Dr. Raquel Fortun yan kasi nagva-viral, yun ng pinakita natin picture, ito. Ay, saan ba yun? Ito. Hindi ito nakuha nga sa pero baka ganun nga yung ginawa yung original na sako kinuha. Winasak at nilagay diyan sa bago. Ayun yun yung dinidebunk nila eh. Hindi nga ito yung nakuha doon sa ilog. Tingnan natin ha. Hanap tayo nung video. Last week lang yata yun eh. Para malinaw din kasi maraming umaano na misleading eh. Habang hinahanap ko yung video,
pakinggan uli natin si Dr. Raquel Fortun. Dapat hindi pinapalitan, ano? Kung ano yung... Ay, hindi. Tsaka, kinalat nila sa lupa. Mm-mm. Tapos, ang suspecha ko, ano to, binuksan nyo, kinalat nyo sa lupa, hindi man lang sa ibabaw, halimbawa ng body bag, na para hindi mawala. Meron Tapos, yata, pinulot meron din yata nilalagay sa cadaver, pero tulad ng inyong... yung later. Tulad ng observation, yung nga ang napansin nila sa ating mga kababayan. Ito yun, oh. Ito yung tinutukoy na yun. Hindi ito yung mismong nakuha sa ilog. Kung papanoorin natin itong video, 2 days ago, ito yung nakita. Bagal naman ng internet, nakakabuisit. Susuriin pa ang tila mga sunog na buto ng tao na natagpuan sa gilid ng Taal Lake, Gilid. lugar na itinuro umano ng whistleblower na si Don. Ito yung pagkakamali ng mga nag-i-scrutinize. Pero na-appreciate ko yun, alerto yung mga tao, nakabantay yung mga tao. Pero nami-misunderstood nyo na hindi ito nga galing sa Taal Lake. Yan yun, Don Patidongan na pinagdalhan sa mga pinatay raw na sabongero bago itapon sa lawa. Sabi ng DOJ, bukod sa pagtukoy kung sa tao nga ang mga ito, magsasagawa ng DNA test para malaman kung magmamatch ito sa pamilya ng mga nawawalang sabongero. May report si Chino Gaston. Balot ng putik ang mga butong ito na natagpuan sa gilid ng Taal Lake. Nakalagay sa sako ang mga buto na ayon kay PNP Region Diba? 4A Director Brigadier Yung mga bagong sako na yon, yun ang nilatag. Tapos hindi yun yung ganito, ito kasi yung sako na na galing sa lake, maitim talaga siya . Balot ng putik ang mga butong ito Yan, na natagpuan sa gilid ng Taal Lake. Nakalagay Diba? sa sako ang mga buto Ganun ang itsura nung sako. Now, yung bago na sinasabi nyo, na ayon kay PNP Region 4A Pinagpatungan Director na lang. Brigadier General Jack Wangki ay nakuha sa sinasabi ni alias Totoy na pinagdalhan ng mga pinatay na sabongero bago itapon sa lawa. Susuriin pa ang mga buto para malaman kung sa tao o hindi. hindi siya yung nasa gitna mismo. 'Di ba? Pero ang isa sa nakakapagtaka doon, bakit ka mag-e-effort nga naman na ito yung tanong ko din naman Bakit ka mag-e-effort naman na kung yun ay buto ng cattle? 'Di ba? Ba't ka mag-e-effort na sunugin yun tapos ilagay mo sa sakot, itapon sa Hindi ba pwede itambak mo na lang kung saan yun, 'di ba? Yun yung mga dapat sagutin. Meron nga sinabi na hukay daw Ito na-recover sa gilid ng Taal Lake. Yung bagong sako talaga ang ang tinitingnan nila. Hindi nga yun yung original na nakuha sa ilalim. Yung pinakahuli. Yung tapos pinili-pili nyo yung mukhang buto. Okay? Mhm. So that Dapat tells lahat. me, Mm-mm. wala yatang technically knowledgeable dun sa lugar na yun to handle the Oo, evidence. pwede rin, no? Nung nakuha. Although yung mga nakikita kong ibang footage, mukhang may body bag dun sa bangka. Tapos, binabalot nila yung sako sa iba pang sako. Because I can imagine, by this time, disintegrated na yung original Tapos, ilalagay sa body bag, tapos carefully tinutupi, tapos inaabot sa mga tao sa land. May mga nakikita kong naka-shirt na PNP and NBI. So look, I'm not involved. So I just observe. I don't know the details of what's happening. Maganda rin naman yan. Marami tayong kailangan malaman, lalo na observations coming from forensic pathologists like you, Doc Fortun. Isa rin kasi sa nakakagulo dyan yung mga media Biglang sasabihin nila na recover buto. Yung main source hindi naman sinasabing buto ng tao. Hindi nga sinabing buto. Media lang ang nagbibigay ng interpretasyon. Dahil basically talaga ang mga ebidensya hindi lang yung natutuklasan, nakikita, kundi dapat alam din natin paano ito i-preserve. Dahil kung hindi natin kayang i-preserve ito, hindi ito mapoprotektan sa ilang mga maaring maka-apekto sa kanya. Walang silbi ang mga ebidensyang makikitang tulad yan. Very critical yung recovery phase. Mm-hmm. Doon sa examinin mo.
Eh kasi nga, kung hindi mo kinuha yung ebidensya, eh anong i-examinin mo? Anong resulta lalabas? Mm-mm. Anyway, meron din akong napansin kahapon na parang hindi naman automatic na pag may nakitang sako, i-relate ito sa mga pangyayari noong 2000, 2001, kundi posibleng recently may mga ganyan ding nangyari at hindi man sa bungero, hindi man Pwede rin pwede recently lang na kasi 'di ba parang yung lugar kasi is tapunan talaga. Kumbaga yung mga tinapon doon hindi naman sa bungero talaga kasi di umano pulis daw yung rumirenta doon eh. So meaning hindi lang talaga pwede hindi lang sa bungero ang tinapon doon. Baka yung mga local na sinalvage nila sa di malamang dahilan, pwede. Kumbaga ang na-establish lang doon tapunan talaga ng mga ano yun, ng mga ginawa na hindi maganda. involved sa sabong ay maaring may Kaya nagtapon. sa pa, may tanong ako, let's say hindi yun mga buto ng tao, no? Hindi siya mga buto ng tao. May iba pa bang reason na pwede na may magtapo ng sako doon na pinaglalagyan ng mga bagay na dapat itapon talaga sa taal? For example, basura. Ganun ba ang ginagawa nila sa basura? Na isasako tapos itatapon doon? Pwede ba yon? Din doon. Posibleng may mga ganito ring mangyari at makuhang mga butong tulad yan na Doc Fortune. Ano po? Alam mo naman ng Pilipinas, notorious tayo sa ganyang dumping of bodies everywhere. Especially, dami natin tubig eh. Tapos, isa pa, notorious tayo for not having a death investigation system. We don't really solve crimes here. Pag nagle-lecture ako, sinasabi ko nga, how to get away with murder, you do it in the Philippines. Kasi makakalusot ka na talaga kung pumatay ka ng tao. Kung hindi seryosohan yung investigasyon, walang accountability. Mahina tayo. Aminin na natin, mahina tayo. Okay. Anyway, Doc, sakasakaling So, ano pala, no? tatawagan kayo. Pag may papatayin pala kayo, ikonsulta nyo si Dr. Raquel Fortun kung paano i-dispose yung body at hindi Marami ba tayong mga forensic pathologist, forensic expert ngayon? Kasi pasensya na kayo, kaya lagi kami kayo natatawagan namin. Alam namin kayo lang. Doc Fortune. Pagka, Si Erfe, yun, Dr. Erfe. Tingnan nga natin si Dr. Erfe. Alam ko ano din yun eh. Ito yung nagsuri sa mga ayan Dr. Erwin Erfe. Siya rin yung hindi ko lang alam kung forensic pathologist to. Nakilala ko ito yung nagsuri dun sa mga namatay sa ng dengue, yung vaccine ng dengue. Si Dr. Erfe. Hindi ko alam kung siya yun eh. Ano ba siya? Sino ba siya? Wala eh, walang details eh. Pero sa ibang pagkakataon tingnan natin. trained in forensic pathology and formally recognized by the Philippine Society of Pathologists, may dalawa. Dalawa. But that is what we are trying to solve. Sabi ko nga, para-retire na ako bababa na ako. Sayang. Kailangan may We're going to try and set up a master's in forensic medicine in the UP College of Medicine. UP Manila. With UP Manila. And but that's going to take time. But we have a lot of people interested. We have support from the Australian government, the Philippine Diba yung mga government, bata pa, So we're going to try and do that. Maganda yan, lalo na dun sa mga nababad ng matagal sa mga series ng CSI, NCIS, yan yung mga kinakailangan natin sa mga ganitong mga panahon. Doc Fortun, maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon. Magkakwentuhan po at magkapalitan ulit tayo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Thank you then. Maraming salamat. Si Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist, ang inyo pong napakinggan. So, yun ang opinion ni Dr. Raquel Fortun. So, anong tingin nyo doon? Comment kayo sa baba ha. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.